Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Matuloy na dumaan ang isang linggo at wala na namang Joseph ang nagpakita at nagparamdam sa akin. Tinotoo ni Brickster ang sinabi niyang susunduin niya ako mula sa university. Though palagi ko ring pinapaalala sa kanya na okay lang na wag na niyang gawin, pero mapilit siya kaya hinahayaan ko na lang. Tuwing napapadaan kami sa construction ay palagi ako nakatanaw at nagbabaka sakali na makita ko man lang si Joseph. Wala siyang text o tawag sa akin. Nagigilty ako. Pero nag-aatubili akong kausapin o kahit i-text siya. Kaya lang, gusto ko siyang makita. Nakatambay ako sa labas ng bahay namin, nakaupo sa pasimano habang nagre-review ng notes ko. May long quiz kasi kami bukas. Habang nagbabasa, ay nakita ko si Nitoy papadaan sa amin. Dali-dali akong tumayo at hinabol siya. Nitoy! Huminto siya at nilingon ako. Nginitian niya ako nang makilala. O Ara, ikaw pala yan. Kamusta? Nag-aatubili na naman ako sa itatanong ko. Wala naman sigurong masama dahil gusto ko lang mga musta. Itatanong ko lang kung pumasok ba si Joseph. Mahinang pagkakatanong ko na parang nahihiya pero alam kong narinig niya ako. Nako si Bossing, ayun nakakulong sa bahay niya, may sakit. Umiiling-iling pang sagot niya. May sumibol na kaba sa aking dibdib. May sakit siya? Anong sakit niya? Ayun, inaapoy na lagnat. Wala kasing pahinga ilang araw na. Lahat ng trabaho sa site, pinakalaman niya. Hindi naman siya si Iron Man, kaya ayun, siningil na katawan. Sinasaway ko nga, kaso lutang. Humakbang pa ako ng isa papalapit sa kanya. Nag-alala ako. Dinala niyo ba sa doktor? Nagpa-check up na ba siya? Napakamot siya sa kanyang ulo. Naku, ayaw. Okay lang daw siya at kaya pa daw niya. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa nun sa bahay niya. Mag-isa lang yon. Eto nga, susubukin kong dalawin, baka hindi yun makagawa ng sariling pagkain. Sasama ako. Walang patumpik-tumpik na sabi ko. Medyo kumibot ang mga kilay niya, parang hindi sigurado sa sinabi ko. Pero desidido ako. Maaga pa naman at di pa gaano kalalim ang gabi. Oras pa lang ng hapunan kaya pwede pa ako magpaalam kay Lola. Ikaw ang bahala. Saan ba siya nakatira? Lumingon siya sa kalsadang tatahakin niya. Mga 2 kanto pa mula rito. Umuupa yon kay Mrs. Cheng. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Alam ko kahit hindi ako layas na babae, ay pahapyaw at kilala ko naman ang ilang tao dito sa amin. Lalo na yung tinatawag nilang Mrs. Cheng. Mayaman Chinese iyon na maraming negosyo, kasama ng ilang paupahan na bahay. Nakita ko ng ilang paupahan dahil meron din iyon dito sa area namin. At nasisiguro kong mahal ang mga pinapaupahan nun. Sumama ako kay Nitoy para dalawin si Joseph sa bahay niya. Ito ang unang beses na mapupuntahan ko siya kaya wala akong ideya na doon pala siya maaring tumutuloy. O ayun ang bahay ni Bossing. Sinundan ko ng tingin ang tinuro niyang bahay. Bungalow style yon na may puti, lavender na kulay na pintura sa labas ng bahay at may aircon pa. Knowing na construction worker siya, hindi ko alam kung anong klaseng budget ang ginagawa para sa cost of living niya o baka may ibang racket siya sa buhay. Lumapit pa kami sa pinto, akala ko'y kakatok si Nitoy pero nagulat ako nang tuloy-tuloy niyang buksan ang pinto at pumasok. Sumilip muna ako sa loob. Tara, tuloy ka Ara. Inanyayahan niya ako kaya pumasok na ako sa loob. Wala sa sala si Joseph. May nakita kong pinto na sa tingin ko ay kwarto. Kumalabog ang dibdib ko.
Ang maisip ko makita ko siya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko at kumikiliti sa tiyan ko. Para na kung hindi mapakali. Uupo ba ako o tatayo? Malinis naman ang bahay niya, maaliwalas pa. At kung tutuusin, halos kumpleto ang mga kasangkapan dito. Magmula sa muebles hanggang sa mga appliances. Mula sa sala ay kita ang kusina. May microwave oven at coffee maker pa ako natatanaw. Aware akong may kamahalan ng mga iyon. Napanguso ako sa pagtagpi-tagpi ng naiisip ko kay Joseph. Teka, tingnan ko si Bossing kung gising pa. Nilapag ni Nitoy sa mesa ang dala niyang plastik. Ako na magsasalin ha, Nitoy. Presenta ko para hindi naman masyadong awkward ang atmosphere. Okay lang, sige bahala ka. Tugon niya. Lumapit ako sa mesa at sinilip ang laman para alam ko kung ilang lalagyan ang kukunin ko. Uy Bossing, kamusta na pakiramdam mo? Kaya mo pa ba? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang akala ko ay pumasok si Nitoy pero ang boses niya tila wala sa loob. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bumilis pa ang tibok ng puso ko at ayan na naman ang kiliti sa tiyan ko. Lilingon ba ako o ipagpapatuloy ang ginagawa na parang normal lang? The last time I checked, hindi maganda ang huling kita namin. Nag-aalala ako na baka hindi niya ako pansinin o galit siya sa akin. Narinig ko ang mahinang tawa ni Nitoy. Oo nga pala, kasama ko si Ara. Nalaman niyang may sakit ka kaya sumama siya sa akin papunta dito. Hindi ko siya pinilit kusa siyang sumama. Bumuntong hininga muna ako bago lumingon sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata ko nang una kong napansin sa kanya ang nagbabadya niyang katawan. Hubad baro siya. Awang ang labi ko nang bumaba ang paningin ko sa katawan niya. Ang namumukol niyang abs, ang kulay gray niyang pajama na may puting guhit sa magkabilang gilid. Walang suot na tsinelas. Alam kong maganda ang hubog ng katawan niya. Mas maganda pala pag kitang-kita mo talaga yung malapad niyang balikat at firm muscle. Umakyat ang mata ko sa mukha niya. Saka lang ako natauhan at parang nahiya pa ako dahil kitang-kita ang pagpasada ko sa katawan niya. Mukha nga siyang may sakit. Maputla siya at mahina pa. Magulo ang buhok halatang galing sa paghiga. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata pero tinitigan niya pa rin ako. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako pero inaasahan ko na to. Ang tingin niya sa aking malamig at walang buhay. Di tulad nung isang linggo na nagniningning habang kumakanta siya. Tipid akong ngumiti. Lumapit ako sa kanya. Sinusundan niya ako ng tingin. Sabi ni Nitoy may sakit ka raw. Kaya siguro hindi ka nagpaparamdam. Hinahanap ka rin sa akin ni na Lola at Ryan. Kamusta ng pakiramdam mo? Kalmado kong tanong kahit na umaalon ng kaba sa dibdib ko. Tumunog ang cellphone ni Nitoy. Kaya naman medyo lumayo siya para sagutin ang tawag. Nakatitig pa rin siya sa akin. Okay lang ako. Sana hindi ka na pumunta. I mean, gabi na rin kasi. Malamig ang boses niya. May kumirot sa dibdib ko. Dapat expected ko na to, pero nasaktan pa rin ako. Nanuyo ang lalamunan ko. Tumikhim ako. Gusto ko lang malaman kung anong lagay mo. Kumain ka na ba? Bossing, kailangan ko ng sumibat. Hinahanap na ako ni Angel. Alam mo na. Ara, una na ako. Pasagot na ako nang unahan ako ni Joseph. Isabay mo na siya Nitoy, gabi na. Pahatid na sa bahay nila. Hindi, wag na. May iwan muna ako rito. Tiningnan niya ako na nagtatanong ang mukha. But I will stay. Kahit anong mangyari. Kailangan naming mag-usap. Kahit kaunting oras lang. Ilang segundo pa kaming nagkatitigan. Hindi na siya nagprotesta. Mabuti na iyon dahil lalo akong masasaktan pag pinagtabuyan pa niya ako. Nang makaalis si Nitoy ay muling pumasok sa silid niya si Joseph. Naiwan ako mag-isa sa labas. Inayos ko ang kakainin niya.
Tiningnan ko pa ang fridge kung merong pwedeng idagdag para sa hapunan niya. 2 plastik ng kanin at chapsuy ang dala ni Nitoy. Okay rin yon dahil gulay. Nakakita ako ng prutas sa fridge niya. Wala namang gaanong laman ng loob nito, sapat lang para sa isang tao. Pagkahain ko sa mesa ay sinubukan ko na siyang tawagin. Mahina akong kumatok at saka binuksan ang pinto. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng aircon kasabay ang mabangong panlalaking amoy ng kwarto niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakakaadik ang amoy. Yung bang masarap sa ilong at nakakaginhawa. Nakita ko siyang nakahiga at balot ng kumot. Nakatalikod siya sa akin. Sa gilid niya ay nakita ko ang ilang gamot, baso ng tubig at thermometer. Nakaramdam ako ng lungkot. Maisip ko pa lang na mag-isa niyang inaalagaan ang sarili niya ay nagpapalungkot na sa akin. Asan nga ba ang pamilya niya? Tumayo ako sa gilid niya. Joseph, tumayo ka muna dyan. Handa ng pagkain mo sa labas. Marahan kong gising sa kanya. Hindi siya sumagot ni hindi rin gumalaw. Hinawakan ko ang noo niya at sinalat. Mainit pa rin siya. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang thermometer. Tiningnan ko kung anong huling temperatura niya. 38.9. Mataas din yun. Joseph, kumain ka muna bago matulog. Hindi pa rin siya gumalaw. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ayaw ba niya akong kausap o talagang tulog na siya? Marahan ko siyang tinapik-tapik pa. Joseph? Joseph? Umungol siya at gumalaw na kaunti. Joseph, tumayo ka muna dyan para kumain. O gusto mo, ipasa ko na lang dito. Teka. Tumayo ako at lumabas. Naghanap ako ng tray ng paglalagyan ng pagkain niya. Napatingin ako sa pagkaing hawak ko. Dapat pala, supang ipakain ko. Malamang walang gana itong kumain. Napanguso ako. Bumalik ulit ako sa kusina. Ay Tracy's cabinet kung may pwedeng ilutong may sabaw. At doon ko nga nakita yung instant noodles. Pwede na siguro ito. Bulong ko sa sarili. Pagkatapos kong magluto ay bumalik ulit ako sa kwarto niya. Napalunok ako nang makita kong nakatihaya na siya at nakababa na ang kumot sa bewang niya. Exposed na ang walang baro niyang katawan. Binaliwala ko ang dagundong ng dibdib ko at nilapag ko ang tray. Umupo ulit ako sa gilid niya. Dahil sa bahagyang paglubog ng kama ay dumilat ng kaunti si Joseph. Mapupungay ang mga mata niyang dinilat. Kumain ka na at saka ka matulog ulit. Nakita ko ang malalim niyang paghinga. Umuwi ka na. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya dahil sa pagkirot na naman ng puso ko. Kinagat ko pa ang labi ko. Pakiramdam ko, ilang minuto mula ngayon babagsak na ang luha ko. Kumain ka muna, saka ako uuwi. Hindi siya sumagot at maya-maya pa ay bumangon siya at umupo. Nilingon ng umuusok pang instant noodles. Nang hindi pa siya gumalaw ay ako na ang kumuha ng tasa at sinubukan siyang subuan. Hinipan ko muna ang laman ng kutsara at saka tinapat sa bibig niya. Hindi siya umimik kaya umangat ang mata ko sa mukha niya. Tumambol ang puso ko sa nahuli ko siyang nakatunghay sa akin at para bang titig na titig siya sa ginawa ko. Matiim ang tinging iyon. Nagkabuhol-buhol ang pintig ng puso ko dahil dito. Ayaw mo ba nito? Kanin, gusto mo? I tried to act normal. Pero sa pinakita niya sa akin, unti-unti na akong nanghihina at nawawalan ng kumpiyansa na kausapin niya. Bumuntong hininga ako. Nakatitig lang siya at pakiramdam ko napapahiya na ako. Binaba ko ang tasa sa tray. Baka mas gusto niyang kumain mag-isa. Ubusin mo yan ha, aalis na ako. He's mad at me. That's why he didn't want me to be here to take care of him. Ngunit sa pagtayo ko ay bigla niya akong hinablot sa braso at halos mapatili ako sa gulat. Malakas ang pagkakahatak niya kung kaya't napahiga ako sa kama. Parang bagyong gumuhit ang mabilis na kaba sa dibdib ko.
Sa pagdilat ko ay agad kong nakita ang gwapong mukha ni Joseph, using of his power to cage me on his arms. Gulat kong sinalubong ang mapupungay niyang mga mata. Nakatitig pa rin siya. Bumaba ang mata niya sa nakaawang kong labi. Sumagi sa isip ko ang unang halik na pinagsaluhan namin sa kusina. Hahalikan ba niya ako ulit? Nakaramdam ako ng excitement. Napalunok siya habang nakatitig sa akin at mas lalo akong kinabahan nung pumaibabaw siya sa akin. Kaba at excitement ang magkahalong nararamdaman ko. Mali ito pero gusto ko rin. Kanina pa kita pinapaalis pero ayaw mo. Mula nang makita kita dito, nagpipigil na ako. Pero sabi mo, dito ka lang. Kasi gusto kong mag-usap tayo. Na-distract ako sa pagtitig niya sa labi ko na para bang ilang segundo mula ngayon ay lulusubin na niya. Nakakawala ng wisyo. Gusto ko itang halikan, Ara. Napalunok ako. Gusto ko itong labi mo. Namimiss ko na ang lasa at hagod nito. His hoarse voice compelled me. Hubad baro siyang nasa ibabaw ko. Kulang ang matunaw ako sa lalim ng mga titig niya sa akin. Sa sobrang lapit ng mukha niya ay halos sumabog sa dagundong ang puso ko. Pakiramdam ko ay dumoble pa ito noong unang hinalikan niya ako. Joseph, pabulong kong sabi. Gusto kong kaltukan ang sarili ko dahil sa uri ng pagsasalita ko. Mula sa aking labi, lumipat ang tingin niya sa aking mga mata. Pumintig ang puso ko nang dumantay ang mapupungay niyang mata sa akin. Pero hindi ko mabasa ang uri ng tingin niyang iyon. Umangat ang kamay ko sa kanyang matigas na dibdib. Mainit ka! Kitang-kita ko ang pagtaas ng gilid ng kanyang labi. Alam ko. He's got a low husky voice that I almost shivered in response. Binasapan niya ang ibabang labi. Joseph? Bumaba ang mukha niya at sinakop ang aking labi. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang ginawa. Dumiin ang katawan niya sa aking ibabaw at rumagasa ang kalabog ng puso ko sa kaba. The feeling is foreign. His lips brushes mine. Ang init ng hagod ng kanyang labi. Pumikit ako sa sensasyong naramdaman ko. Nakakalasing at para akong nililipad sa kawalan. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang mainit niyang labi sa akin. Sigaw ng aking kaibuturan, unti-unti kong sinabayan ang kanyang paghalik. I copied his lips movement and the intensity he was giving me. Kaya naman hindi ko napigilan ang kumawalang munting ungol mula sa akin. I suddenly felt him smirk. Bumaba ang kamay niya sa aking bewang at mabining hinaplos iyon. Bumaling ang ulo niya habang mapusok akong hinahalikan. Palalim ng palalim ang bawat sakop ng labi niya sa akin at unti-unti na siyang bumibigat. Nang hihina ako at kahit ang aking kamay na nakadantay sa kanya ay unti-unti ring nawawalan ng kapit. Mahal kita. Bumitaw siya sa akin at pinagdikit ang aming mga noo. Parehong naghahabol ang kapwa hininga namin. Nang hihinang idinantay ko ang mga kamay sa kanyang dibdib, I still can feel his lips on mine. Umangat ang kamay ko sa kanyang mukha at parang kidlat ay nagising ako sa isang panaginip at agad nagbalik ang ulirat ko dahil may sakit nga pala siya. Joseph, sobrang init mo na. Tinulak ko siya pero ayaw niyang tuminag. Joseph, mahiga ka na. Lalagyan kita ng thermometer. Utos ko dahil parang wala siyang balak na umalis sa ibabaw ko. Okay lang ako, basta nandito ka, Ara. Bulong niya na tila wala sa sarili. Gusto mong batukan kita dyan? Mahiga ka nga at pupunasan kita para bumaba ang lagnat mo. Tinulak ko siya at agad na bumangon. Kumuha ako ng plangganita at nilagyan ko ng tubig at yelo. Bumalik ako sa kwarto niya at binuksan ang closet. Kumuha ako ng isang bimpo. Nakita ko siyang nakahiga at nakapikit. Umupo ako sa kanyang gilid at tinantay ang palad sa kanyang noo. Mataas pa rin ang lagnat niya, kaya agad ako nagpiga ng bimpo at pinunasan siya.
Habang pinupunasan ang mukha niya ay napatingin ako sa kanyang labi. Bahagyang maputla iyon dahil na rin sa may sakit siya, pero kita ko pa rin na medyo basa pa iyon. Nag-init ang aking pisngi at nakiliti ang aking tiyan. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang bumalik ang munting eksenang nangyari kanina. Maalala pa kaya niya yon? O baka pag gumaling na siya, hindi na niya matandaan. Tila may kumirot sa puso ko. Pinagpatuloy ko ang pagpupuna sa kanya. Tulog na ata siya at hindi man lang kumain. Tiningnan ko ang niluto ko, malamig na yon at mataba na yung noodles. Kinuha ko ang tasa at tinapon ko na lang. Kakainin ko pa yan. Napahinto ako at lumingon sa kanya. Akala ko tulog na siya. Malamig na to, di na masarap. Dumilat siya at tiningnan ako. Nang hihina siyang umupo at inabot ang tasa. Ipagluluto na lang kita ng bago, wag na yan, sabi ko. Nilunok niya ang kinain bago tumingin sa akin. Sayang, ito ang unang beses na pinagluto mo ako. Hindi ko to palalagpasin. Sabay higop niya sa sabaw. Pilit kong hindi maipakita ang ngiti ko. Sinabi niya iyon pero seryoso ang mukha niyang parang napaka-importante nun sa kanya. Hindi ka ba magdadamit man lang? Bigla kong naitanong. Binaba niya ang tasa sa tray at kinuha ang baso ng tubig. Wala nang laman yung tasa. Ngumuso ako. Gusto mo na ba? Sagot niya. Kumunot ang noo ko. Ha? Kung gusto mo nang magdamit ako. Parang gusto kong umubo sa samid sa sinabi niya. Anong feeling mo? Gustong gusto ko yung abs mo? Hello? Hindi ako ganun kababaw no. Nakakita na ako ng iba niyan. Inirapan ko pa. Hindi siya sumagot. Kaya tumingin ako muli sa kanya. Nakatitig lang siya sa basong hawak niya na tila ba may kasalanan yung baso sa kanya. Nagtaka ako. Joseph, bakit? Nakita mo na ba yung sa kanya? Matamlay niyang tanong. Hindi ako nakahuma sa tanong na iyon. Hindi ko kasi maintindihan. Sino kanya? Di ko gets, sabi ko. Doon sa manliligaw mo, nakita mo? Napatuwid ako ng upo. Si Brickster? Hindi no. Ano ka ba? Ibig kong sabihin nakakita na ko niyan sa iba. Sa TV, sa billboard, magazine, mga ganun. Ang awkward lang, we are talking about men's body. Eto lang ang unang beses na face to face. Dagdag ko pero hindi na ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Agad akong kumaripas ng takbo sa labas, hawak ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero abot-abot ang kaba ko. Tila naging estranghero pa rin sa akin ang Joseph na nakita ko. Maaga tayo ngayon, wala si Ma'am Medrano. Napatingin ako kay Mitch, katatapos lang ng long quiz namin at nagpapatay lamang ng oras dahil vacant namin ngayon. Last subject na natin yun ayos, pwedeng magala. Narinig ko sabi ni Jeremy, isa sa mga classmate namin. Bahagya pa akong napaigtad dahil sa pag-vibrate ng cellphone ko na nasa bulsa ng palda ko. Nag-text si Joseph. Hi love, sunduin kita mamaya. Napangiti ako. Yung mga ganitong hirit niya nakakapagpangiti sa akin. Ewan ko, pero nakaramdam ako ng excitement nang malamang magkikita kami ay may kumiliti sa tiyan ko. Sumagot ako. Love, timang, wala ang last proof ko. Agad siyang sumagot. I love you. Pwede ba tayong lumabas mamaya? Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala talagang filter ang dila nito. Napaka-obvious na nakakapagpakaba sa akin. At saan tayo pupunta? Ang bilis niyang sumagot. Nood tayong movie. Please, Ara. Wala sa sariling napangiti ako. Na-imagine ko pa ang itsura niya kay gwapong lalaki. Okay, libre mo ha? As expected, nagreply siya agad. Yes, anything for you my love. Napangiti ako. Pagkalabas ko pa lang ng gate ay nakita ko agad si Joseph. Binagalan ko ang lakad ko para mapahinga ang hingal ko.
Iniwan ko pa nga ang mga classmate ko mula nang mag-text siyang nasa labas na raw siya. Nakapamulsa siya at para siyang modelo sa tindig niya. He can take every woman's breath. Well, he just took mine. Knowing na ang suot niya lang ay white polo shirt at jeans, pero siya ang nagdala sa suot na para bang kahit anong suotin niya, lahat babagay. Ngumiti siya nang makita akong papalapit sa kanya. Tara na, ngumuso ako. Anong papanoorin natin? Ano bang gusto mo? Gusto ko love story. Ngumuwi naman siya. Kung sci-fi action, ang boring ng love story eh. Aniya. Tatanungin mo ko tapos kokontrahin mo rin. Umuwi na lang tayo. De, joke lang. Ito naman hindi na mabiro. Tara na nga. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila. Pinagsalikop niya ang aming mga kamay. Kaya habang naglalakad kami ay nakatuon lang ang paningin ko sa mga kamay namin. Kumalabog na naman ang dibdib ko. Pumara siya ng taxi at pinagbuksan ako ng pinto. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Sakay ka na. Pauna niya sa akin. Natigilan ako. Magtataksi pa tayo? Eh Joseph, mahal dyan. Mag-jeep na lang tayo. Bulong ko sa kanya. Kumunot ang noo niya para bang takang-taka. Okay lang, sakay ka na. Sagot kita. Kasi nga, mapapamahal ka dyan. Kung mag-jeep tayo, mas mura. Imbis na magdalawang isip, ay ngumiti pa siya sa akin sabay hatak sa bewang ko. Alam ko, pero mas gusto kong dito ka isakay para maginhawa ka. Saka ayokong may nakakatabi kang iba. Sige na, sakay ka na. Nakagat ko ang ibabang labi ko at sumakay na lamang. Sobra sa lambing. At ayoko na rin makipagtalo sa kanya, baka maka-attract pa ng iba. Si Joseph na rin ang nagsabi sa driver kung saan kami bababa. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa bintana at dinadama ang lamig ng aircon. Napaigtad ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Joseph sa kamay ko at pinagsalikop na naman ang mga daliri namin. Tumingin ako sa kanya pero sa harap lang siya nakatingin. Tumingin siya sa akin. Bakit? Nakangisi siya. Ngumuso ako at pinipigilang umiti. Umiling ako. Wala. Then he smiled. Tulad ng kanyang sinabi ay ako nga ang namili ng papanoorin namin. Breakup playlist? Sigurado ka? Protesta niya. Oo, maganda daw yan eh. Bili ka na. Tudyo ko sa kanya. Alam kong hindi niya type yung movie pero maganda daw iyon at panginis ko na rin sa kanya. Pansin kong James Bond movie ang gusto niyang tingnan at parang kursunado niya. Nagkamot siya ng ulo at ngumuso. O sige, hintayin mo ko dito. Bibili lang ako ng ticket natin. Huwag kang lalayo ha. Bilin pa niya. Sus, parang ang layo ng pagbibilhan niya ah. Hinintay ko siya malapit sa entrance ng sinihan. Medyo mahaba ang pila kaya alam kong matatagalan siya. I check my phone. Wala namang message. Habang nanonood kami at kumakain ng popcorn na binili rin niya, ay engross na engross ako sa pelikula. Dinadama ang bawat sequence ng istorya. Pero itong katabi ko tahimik lang na nakasandal sa upuan. Pinagkibit balikat ko na lang ang katahimikan niya. Naramdaman ko na lang ang braso niya sa likuran ko. Kulang na lang ay akbayan ako kaya napatingin ako sa kanya. Diretso lang sa screen ang mata niya na parang wala lang iyon. Pero ako, naguhumirantado na ang dibdib ko. Every time na magdidikit kami, nagpupumiglas ang puso ko sa katawan ko. Nawala tuloy ang atensyon ko sa pelikula at nalipan na lang sa bawat galaw niya. Nahihirapan na rin akong lumunok. Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Bakit kay Brixter hindi naman? May sakit na ba ako? Naistatwa ako nang pumaibabaw na ang kamay niya sa balikat ko. Tuluyan na bang nahulog si Ara kay Joseph? Paano na si Brixter? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!